ako natatawa na naman. At yung mga walang magawang mga Dutchmen, magsasabi na naman, na-deny na naman ang asylum ni Harry Roque, lalapunta siya ng Paris. Ay nako. Anyway, ang katotohanan po niyan, napaikli itong ating bakasyon sa Paris kasi kinakailangan bumalik ng Netherlands dahil bukas po ay merong pagdinig sa aking kaso ng asylum. So bukas po yan at babalitaan ko naman kayo kung anong mangyari dyan. Anyway, pagpatuloy po natin yung diskusyon natin kahapon tungkol kay Paolo Tantoco kasi baliktad daw yung aking mukha. Gawin daw ako doon sa aking mukha kahapon. Well, pasensya na kayo kasi nakalock pala yung aking screen, no? At pag nakalock sa screen, yun na, nagiging baliktad yung mukha sa broadcast. Pero ngayon po, hindi naman baliktad ang mukha. Nandito kami, nagtatanghalian, bumabati yung waiter. Pero bago naman tayo umalis ng Paris, kinakailangan ituloy ito ating live stream, no? So, ang bagong balita po, yung nakita kong police report ay pinublish na nung veteranong mamamahayag na si Bobby Tiglaon. At nakasulat nga doon, nakasama sa mga companions ni Tantoco nung siya'y pumanaw, ay walang iba kundi yung Mrs. na si Dina Arroyo Tantoco at saka si Lisa Araneta Marcos. Meron ding pinost si Bobby Ticlao na parang nagkaroon ng request ng travel restrictions para doon sa mga kasama ni Tantoco, no? Pero ang alam natin ay nakauwi rin ng Lisa Araneta Marcos bagamat bumalik siya sa Amerika. Di umano para makapagpulong doon sa daughter-in-law ni Trump na alam naman natin ay malayo naman yan. No? Pero ang importante talaga ay bumalik siya sa Amerika. Siguro, sang-ayon na rin sa commitment niya na makipagtulungan sa investigasyon. Pero ang inaabangan natin, ano ba talaga ang resulta ng investigasyon? Kasi doon sa naunang nakita ko, may mga krimen na nabanggit na posibleng managot si Lisa Araneta Marcos. Ang mga krimen na yan, kasama na nga yung reckless endangerment dahil nga may nag-utos na wag mo nang tumawag ng saklolo dahil pag natulog daw itong si Paolo Tantoco, okay na siya, no? Para bagang bihasa sila sa epekto ng cocaine. At saka meron pa yung drug use, no? At saka yung ng transportation ng mga pinagbabawal na gamit. So anyway, malalaman po natin yan sa taktang panahon kung ano talaga ang magiging resulta ng investigasyon. At hindi naman po pwedeng forever ang investigasyon. Kailangan matapos yan. At since nangyari yan ng Marso, anong buwan na po ngayon? Mag-Agosto na sa susunod na buwan. Inaasahan natin matatapos na yan at lalabas ang buong kwento kung ano talaga naging papel ni Lisa Araneta Marcos. Pero alam nyo, talagang there is a gun. Kasi matapos silang sumipsip at talagang kumuha ng appointment kay President Trump, lumabas itong balitang ito, no, na nagkukumpirma ng kinamatay ni Paolo Tantoco ay cocaine overdose. So ano kaya ang sasabihin ni Trump kapag nagpakita si Lisa Araneta Marcos sa kanya, no? Alam naman natin na si Trump nagsabi na parang si Tatay Duterte that he hates drugs. At saka siya maglulunsad ang sarili niya war on drugs. So good luck sa inyong mag-asawa kapag kayo'y pumapil-papil kay Trump na alam na ngayon na ikaw ay dawit sa isang cocaine overdose incident dyan sa Beverly Hills, California. Ang sa akin lang, umamin ka na, Lisa Araneta Marcos. You are a lawyer. You are an officer of the court. Umamin ka na. Kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal ng droga, aminin at magparehab. At dahil ikaw ay esposo ng presidente, chances at gumagamit din ang iyong esposo, gaya ng sinabi ni Cathy Pinat at gaya ng sinabi ng confidential agent ni Agent Morales at ng mga PDEA agents na nagbigay ng ebidensya kay Tatay Digong na gumagamit nga daw ng droga si Marcos Jr. pag siya'y bumibisita ng Davao kasama ang mga alta de pamilya ng Davao, no? So sa akin, mas mabuting umamin ka na kaysa maunahan ka pa ng investigation report ng police sa LA Police. At kahit anong plan siyang gawin nyo dyan, at nabalita kasi na may mga Asian na mga nakasuit na pumunta doon sa Beverly Hills Station na siguro dahilan kaya ngayon medyo classified as top secret investigation itong pangyayaring ito, hindi mo mapaplansya ang katotohanan dyan. Kung sa tingin mo sa Pilipinas, kayang-kaya mo lahat, dyan sa Amerika, hindi mo kakayanin, lalo na droga ang pinag-uusapan. Ang tingin ko, lalabas at lalabas ang totoo
mas mabuti kung umamin ka na. Huwag mo nang antayin ang report kung saan ikukumpirma na isa ka sa mga persons of interest o kaya naman kakasuhan dahil sa reckless endangerment at saka possession and use of narcotics sa Amerika. Abay, come to think of it, no? Baka ikaw ay pinakaunang first lady na dawit dyan. Another first for bagong Pilipinas, no? Talaga nga naman ang mga Marcoses, no? Napakadaming mga record na binibigay sa ating Pilipinas. Nakakahiya nga lang. Pero sa tingin ko, sa pag-iisip nila, basta nasa balita sila, happy pa rin sila, no? Di ba? Di ba talaga mag-iisip kapag naka-influence ng cocaine? Kaya mga kaibigan, ha? Say no to cocaine. Say no to drugs. Dahil nakakasira talaga ng buhay ang mga droga niyan. Tignan ninyo ang mangyayari sa mga Marcos pag nagkaroon ng konfirmasyon na dawit itong Lisa Araneta Marcos dito. Ano na mangyayari sa mga Marcoses? Tapos na po yan. Kahit anong sabihin ni Anse Claire, hindi na po niya mapaplanse ang lusot na yan at hindi na siya mapapatawad sa kahihiyan na ibinigay niya sa bayan pag nakumpirma po ang kanyang paggamit ng droga at yung kanyang papel doon sa pagpigil na pagkuha ng tulong para kay Paulo Tantoco. At ulitin ko po, pagkamat tayo nakikiramay sa pamilyang Tantoco, sana po, ipaglaban naman nila ang katarungan para sa kanilang namatay na kaanak. Well, pag-usapan naman po natin to, isa na namang balitang mainit-init pa. Biglang nabulaga tayo nang nalaman natin na itong si Secretary Ibo Teodoro ng DND na 1 bilyon ng confidential fund ay konfirmado po. Abay, dayuhan pala at may siya ay naging citizen ng Malta. Ang Malta po ay maliit na bansa yan pero kabahagi po yan ng European Union. Ang depensa naman nitong si Ibo Teodoro, bago raw siya tumakbo kasama ko ng 2022 elections, at bago siya na talaga bilang kalihim ng Department of National Defense, ay i-give up na niya ang passport niya. Well, alam niyo po, lilinawin ko po ha. Bagamat ang passport ay isa sa pruweba ng iyong citizenship, ang passport ay travel document lamang. Yan po ay ebidensya na iyong pagiging citizen ng isang bansa, pero primarily ginagamit po yan sa biyahe. So yung pagiging citizen mo, bagamat yan ay pwedeng patunayan na isang passport, ang passport ay hindi yan ang tanging ebidensya na ikaw ay naging dayuhan. Ang tanging ebidensya siyempre dyan ay kung ikaw ay nanumpa para maging tapat sa isang banyagang bansa, bukod pa sa bansang Pilipinas. Anong masama na siya'y nanumpa ng katuparan sa bansang Malta? Ikaw ay Secretary of National Defense. Palagi natin pinag-uusapan ang mainit na usapin ng West Philippine Sea, ang hidwaan ng Amerika at ang China, at kung saan papanig ang China. At alam naman natin, amboy ka, Secretary Ibo Teodoro. Ikaw ay sunod-sunuran sa mga Amerikano. At alam natin na ang pulisiya ng mga Amerikano at ng mga Europeans ay halos kapareho pagdating sa West Philippine Sea. Lahat sila, Amerikano, European, natatakot sa pagdating ng paglakas ng China at nais nilang pigilin ang paglakas ng China. Kaya lahat sila nagkakaisa na pagtulungan ng China. No? So, anong problema kapag ikaw ay Malta, citizen ng EU, at ikay Secretary of National Defense? Well, kapag sinasabi ni Secretary Ibo Teodoro na kinakailangan pangalagaan ng soberanya ng Pilipinas at pangalagaan di umano ang international law, kaninong interes ang kanyang tinataguyod? Interes ba yan ng Pilipinas o interes ba yan ng European Union? Abay, after all ako po 2 beses nag-aral sa Amerika, 2 beses nagturo sa abroad. Sa Amerika po at sa England ako nag-aral at nagturo po ako sa Amerika at sa Singapore. Pero minabuti ko pong wag manumpa ng katuparan sa kahit anong banyagang bansa. Dahil hindi po pwede na magkaroon na ng 2 amo. You can only have one master. Iyan po aking paniniwala. Kaya bagamat meron tayong dual citizenship, para naman pagbigyan yung mga Pilipinong kababayan natin na nagkaroon ng bagong citizenship para lang sa kanilang hanap buhay, ang totoo po, pag ikay manunungkulan sa gobyerno at ikaw ay itatalaga pang kalihim ng national defense, na national security ang pangunahing trabaho mo, kinakailangan isa lang ang amo mo. Hindi po pwedeng maraming amo. Dahil pag maraming amo, kaninong interes ang sinataguyod mo?
So yung mga sinasabi ngayon ni Secretary Gibotidoro na kinakailangan tindigan ang China na ang banta ang China sa international security and peace ng ating rehiyon, yan ba ay dahil siya ay Pilipino o dahil siya ay isang European na kumikilala ng katapatan sa European Union? Diba? Dahil alam niyo po, tayo lang naman sa Pilipinas ang nagpapagamit ng ating teritoryo sa mga Amerikano para sa mga kasundaluhang mga Amerikano. Tayo lang sa Pilipinas, dahil sunod-sunuran tayo sa Amerika, ang di nakikinabang sa bagong pagyaman ng China. Tignan nyo naman ang Thailand, tignan nyo ang Indonesia, tignan nyo ang Malaysia, tignan nyo kung gaano karaming damukal na dolyares ang ini-invest ng mga Chinong mga ngalakal at mga namumuhunan sa mga bansang Thailand, Indonesia, Malaysia at Vietnam. At ikumpira mo dun sa limos na binibigay nila sa Pilipinas. Ikumpira nyo yung milyong-milyong mga turista na dumarating galing sa China, sa Thailand, sa Indonesia, Malaysia at Vietnam. At tignan nyo, halos wala nang mga Chinong pumupunta sa Pilipinas. Bakit? Dahil nga inaaway natin ang China. Samantalang alam natin na pagdating naman sa ganda ng bayan, walang laban niya mga Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia, no? Pinakamagaganda po ang ating beaches. Pinakamagaganda ang ating mga tanawin. And yet, walang nagpupunta ng Chino. Bakit? Kasi si Marcos Jr., si Gobernador, tinatrato na kalaban ng China. At bakit naman pupunta ang mga Chino rito kung sa tingin nila, nagkakaroon ng peligro sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagbisita sa Pilipinas dahil tinuturing sila ng mga kalaban. O ngayon, ang tanong ko, kapag ikaw ay tinuturing mong kalaban ng China, sinong interes ang tinataguyod mo? Interes Pilipino o interes ng European Union? Kasi kung